malaki ka, line leader lang ang pinapangarap, hindi pa makuha-kuha. Sasabi, kailan po ako mapopromote at wala nagdagan ng aking sweldo? You know, brothers and sisters, hanggang hindi ka kontento sa sweldo mo, hindi yan kadagdagan ng Diyos. Tandaan mo yan. Hanggang nagreklamo ka sa payslip na tinatanggap mo, may problema ang puso mo. Masakit man kung tanggapin, may problema ang puso mo. Kagabi ka ako, nag-chat kami, may nag-chat akong kapatiran. Sabi niya, oh nga po, Pastor, kaya tayo pinayayaman ng Diyos. Dinamay ako sa yaman niya. Ako naman, amen, amen, amen. Alam mo, sa dalawang kayamanan ay hindi sa dami ng pera sa bulsa. Hindi sa dami ng salapi na hawak mo. Ang tunay na sukatan ng kayamanan ay kung sino ang pinaka-kakaunti na ang hinahanap. Tingnan niyo yan. Those who need the least, they are the rich one. Siya na kakaunti na ang dinidesire ay siyang mayaman. Baka nga mayaman kapag gusto mo naman mabili ang buong mundo. Hanggang hindi ka nga tumitigil, ang araw ay ang ginagawa mong araw. May TV ka na, gusto mo may TV sa kusina, gusto mo may TV sa kwarto, sa CR, gusto mo may TV. Hanggang sa hindi ka nasyahan, pati likod mo, nilagyan mo ng TV. Bakit? Ay, hindi ka nagpapahinga. May TV ka na. Sa kakatrabaho, makabili lang ng TV. Noon sabi mo, Lord, kahit black and white. Nagka-black and white ka. Ngayon nagka-colored, Lord, kahit 14 inches colored. Nagka-14 inches ka ng, maganda po na yung 21. Lord, kahit 21, maya-maya nakakita ka ng brava. Aba, Lord, maganda yun. Mamamatay ka sa kaangat sa iba. Well, nakita mo may flat TV na. So, tingnan natin, sino ngayon ang mayaman? Siya, nakakaunti na ang hinahanap ay mayaman. Those who need the least are the richest. Title yun. Yung hindi na tumitingin sa bakuran ng iba. Ayun, may fried chicken doon. Nakita mo yung siyo tuyo. Ay, hindi, masarap itong tuyo. Kaya yung sweldo mo kapag nakikita mo, para anong tawag, kung pagpalain ka lang, sabi mo, Lord, salamat sa sweldo. Saan ko kaya magdadalhin dito? Nang problema na ho ba kayo sa sweldo nyo kung paano nyo mauubos? Or hindi nyo pala bibilang ang sweldo nyo? Hindi pa dumarating sa kamay nyo, ubos na? Mahirap na sitwasyon mo yan. Dapat every time nakita yung praise the Lord, turuan mo ako, hindi ko alam kung paano ko ito uubusin. Diba? 2,000 na sa sweldo for one month, Lord, hindi ko alam kung paano uubusin. Pero hanggang ngayon, nagreklamo ka ng sweldo mo, hindi ka i-bless ng Diyos. Kasi yung sweldo mo, na nireklamo mo, blessing yun ng Panginoon. Eh, yung blessing niya, sinusumpa mo. Kapag hindi na ako sumweldo, kung kailang sweldo, nag-aaway ang mag-asawa. Ano po? Sabi ng mga lalaki, sana hindi na ako sumweldo. Pag uwi na galing sa kumpanya, away na naman tumamaya. Dapat yung sweldo tayo, hindi na pinakamasayang sandali. Naliligo ang babae, wow, sweldo ng asawa ko. Diba? Wala sweldo, lalating amoy bawang ka. Amoy sibuyas. Sabi nila, kasi yung sweldo niya, nabibili sibuyas at bawang. Be content. Be content. Kung may promise ang Lord na ikaw ay kanyang pagpapalain, bibigyan ka ng promotion, be content at what of. Kapag nakita ng Diyos, kontento ka na, masaya ka na. Ay mo anecdote po yan ng Lord. Gusto niya masaya ka. At ang tao pong may principles of contentment sa maliit na bagay, nagiging masaya. You don't have to have 1 million in the pocket para masaya. Kahit 1,000
Nasa state of heart po yan, tandaan mo yan. Nasa kalagayan niya ng puso. Kapag ikaw nagmumura sa 1,000, I tell you, magmumura ka pa rin sa 1 million. Pareho lang mo yun. It's not the amount, it's the state of heart. Kasi sa 1,000 gusto mong bumili ng condominium. Eh sa 1 million ho, gusto nyong bilihin ang buong West Group. Hindi mo kaya talaga, mapapamura ka kapag hindi ayos talaga ang puso mo. So it's the delayed promises. When I am going to get well, may mga sakit tayo, Lord, ang tagal na nito. Kailan mo ako pagagalingin? I need the testimony of Gary B. Alam naman natin, he is suffering from diabetes. Ano po? Diabetic person siya. So may mga paghahatod sa kanya mga turning point, itatanong siya, Lord, when? Nahihirapan siya doon. Struggle siya talaga. Kapag kailangan niya mag-practice, mag-concert, pero meron siyang yung sugar level niya ay hindi nakikisama, mataas. Hindi siya makatalon, hindi nakakakit siya. So may mga tanong siya sa buhay. May mga reklamo siya sa buhay. Pero nung natutunan niya na tanggapin yung diabetes na yon sa buhay niya, doon pumayapa ang lahat sa buhay niya. Nung matahimik na siya nagtiis, doon pumayapa ang lahat sa buhay niya. Sa buhay mo ngayon, tumahimik ka. Sa oras ng mga maliliit na sweldo, tumahimik ka. Budgetin mo ngayon. Kasi ang problema mo, kaya nagkakagulo tayo, 2,000 ang sweldo, gusto mong mag-SM. Kapatid, pang-ukay lang yan muna. Hello! Ang taas ng expectation. Sa 2,000, hindi pwede bang SM yan? So yan ay pang-ukay-ukay. Pareho ang quality, maong din, pero naisuot na ng iba. Pero at least maong. Right perspective. Eh kasi gusto natin Armani, gusto natin Paddies. Yung mga products, gusto natin job. Levi's. Kaya hindi tayo masaya. Pero pantalon at pantalon din naman, pag isinuot naman, pareho din. So magtyaga ka muna sa ukay. Saka na ang okay. Hello po? So be happy of what we have. Kung may mga promises man ng Diyos, tandaan mo na didelay yan. Pero kay Abraham, pinangako kanya yung inheritance. It takes 3 generations, naging kanya talaga. Ibinagay talaga sa Israelites. Okay, the big picture is, a real son of God will move beyond, will wait for God's timing even though he doesn't know when. Naniniwala. Sa pangako ng Diyos, kahit alam niya, hindi niya alam kung kailan. Basta alam na may pangako ang Diyos sa kanya. Hindi lang niya alam kung kailan. Parang pong utang. Maniwala kayo, babayaran kayo. Hindi niyo alam kung kailan. Pero isang araw may kakatok sa buhay niyo, mare, ayaw mo siya pagbuksan kasi akala mo utang ulit. Pero ang totoo naman, magbabayad na siya ng utang mo. Utang sa'yo. So when a real believer will wait for God's timing because it's perfect, even without knowing when. Kahit mo alam mo kailan, magtiwala ko sa Diyos. Kasi God's promises will be fulfilled, though it's been delayed. Bagaman nagtatagal, pero ito ay tinutupad ng Diyos. 3, the test of impossible dream or problem. Impossible na po, na pangarap, imposible mga problema, dumaan si Abraham dyan. What is the impossible problem? 11:12 ng Hebrews, by faith Abraham, even though he was past age, and Sarah herself was barren, was enabled to become a father because he considered him faithful who had made the promise. And so from this one man, yes. And so from this one man, and he is good, as dead came his descendants as numerous as the stars and in the sky, and as countless as the sand on the seashores. Paano kung patay noon? Sabi nga na, ako pa!
Sabi ni Abraham, at my age,